1 Samuel chapter 3, verse 1 to 21. Last Sunday po, pinag-usapan natin the God of favor. God of favor ba? Or God of kay Moses. Yeah. Alala ko si preaching ko. So, last Sunday po, kay Pastor Ruban ay pinag-usapan po natin yung regarding po sa pag-reveal po ni Yahweh kay Moses. After po noon, nung si Moses po ay natapos na ang kanyang ministry, sumunod po si Joshua, tapos si Joshua po ay nakipagdigma sa maraming mga ibang lahi hanggang sa nakuha nila ang bansang Kanaan, hanggang sa dumating sa punto po na meron na pong mga tinatawag na hukom, na kung saan naglilid po para po pangunahan ang mga Hudyo o mga Israelita. Pero di kalaunan po, meron pong isang nabuhay na pangalan niya ay si Elkanah. Si Elkanah po ay isa pong Ephrathites na kung titingnan po natin sa kanya pong kumbaga yung kanyang lahi ay galing din po sa mga Israel. Ngayon po ito pong si Elkanah ay may dalawang asawa, huwag niyo po tularan. Pero ito po ay sinasabi ng Biblia na meron po siyang asawa na si Hannah at si Penina. Si Penina po ay nagkaroon ng mga anak, ngunit si Hannah po ay hindi pinagkalooban ni Yahweh. Pero dumating sa punto po na kapag po si Elkanah ay pumupunta po sa tahanan ni Yahweh sa Shiloh, ay sinasama niya yung dalawang asawa niya. Pero po si Hannah, pag siya po ay pumupunta doon, nilalahin po siya ni Penina. Dahil sabi niya, di ka magkaanak. Uso na pala ang bullying noong unang panahon. Then after that po, si Hannah po ay mapait na nananalangin at sinasabi po niya yung kanya pong struggle. Mahirap po yung sitwasyon na hindi po magkaroon ng anak. Dumating sa punto po na doon po sa Shiloh, ang tahanan ni Yahweh ay pinangungunahan po ng punong pari na si Eli at ang kanya pong dalawang anak na si Hofni at si Pinehas. Tatlo po silang mga pari na kung saan po nangunguna sa tahanan ni Yahweh. Ngayon po, sabi ni Eli, napapansin niya na si Hannah ay parang lasing. At ang sabi ni Eli, huminto ka na sa bisyo mo. Mapapariwara ka lang dyan. Pero sabi ni Hannah, ang inyong lingkod po ay hindi lasing. Ako po ay mapait na lumalapit sa Diyos dahil ako po ay may hinihiling sa Kanya. At ang sabi ni Eli, lahat ng iyong mga pinapanalangin ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi kalaunan, sinagot nga ng Panginoon si Hannah. At siya po ay pinagkalooban ng isang batang lalaki. At ito po ay si Samuel. Si Samuel po, ang English ng ibig sabihin ay the Lord gives. Ibig sabihin sa Tagalog, binigay ng Diyos. Ito po si Samuel, pagdating po ng chapter 2, umawit si Hannah ng pasasalamat dahil hindi po niya pinapupunta yung batang Samuel kasi diyan po sila pupunta sa Shiloh. Pero sabi niya kay Elkanah, hindi ko muna siya dadalhin sa templo ng Diyos hanggang hindi pa yung tamang panahon. Dahil ang plano ko, isang beses ko lang siya dadalhin at iiwan ko na siya doon. Dumating sa punto po na nagkaisip si Samuel, nagkaroon po siya ng kaisipan na sabi po ni Hannah sa Panginoon ay bibigay ko na siya sa Panginoon. So dumating po sa punto na si Hannah po ay binigay niya po ang kanyang anak na si Samuel kay Eli. At nagdalangin po siya sa chapter 2. Pagkatapos siya manalangin, hindi kalaunan, sabi po ng 1 Samuel chapter 2, nalaman po na may ginagawa pa ng hindi maganda. Pero kung hindi magandang ginagawa ang mga anak ni Eli, ito po ay si Hofni at si Pinehas. At dahil po dito, ay nalaman po ito ng kanilang tatay na si Eli. Medyo sensitive po yung issue kung bakit po ito nagalit si Yahweh. Una po, ito pong si Hofni at si Pinehas po ay nagkakaroon sila ng sexual relation sa mga lingkod po ng tolda ng tipanan. Ang bahay po ng Yahweh sa Shiloh ay meron pong parte ng tolda ng tipanan na kung saan babae po ang nakadesignate. At nalaman ni Eli na itong mga anak niya ay nagkakaroon ng relasyon doon sa mga lingkod. Kaya bilang tatay, at siya ang pinakapunong pare, sabi niya, kung ang isang tao nagkasala sa kapwa-tao, ang Diyos ang mamamagitan. Pero,
Sino ang mamamagitan kung ang tao ay direktang nagkasala kay Yahweh? Pero hindi nakinig ang kanilang dalawang anak. Nagpatuloy pa rin sa ginagawang hindi maganda kanilang mga anak. Hanggang sa dumating po sa punto na may isang propeta, hindi binanggit ang pangalan, na nangaral kay Eli. Propeta, pinagsabihan ng punong pari, at sinabi niya ng propeta na meron akong gagawin sa iyong sambahayan. At yung sinabi nga po dyan sa chapter 3, yan po yung matinding mangyayari. Pero po, sa lahat ng sinabi po ng propeta, pagdating po ng chapter 3, tingnan po natin. Sabi po ng verse 1, sa pamamahala ni Eli, so medyo bata pa si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahon iyon, ano po sabi? Bihira na magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Kung babasahin niyo po ang chapter 2, magkakaroon kayo ng katanungan, bakit bihira na lang si Yahweh mangusap? Inabot pa si Samuel. Andun ang sagot sa chapter 1 at chapter 2. Dahil yung mismong nasa loob ng templo, hindi nalulubod si Yahweh. Pagdating po ng verse 2, ang sabi po, malabo na noon ang mata ni Eli. Kasi po, nung panahon ng chapter 3, matandang-matanda na talaga si Eli noon. Sa chapter 2 po, medyo nasa, siguro 70 or 80 siya sa chapter 2. Nausaan po ay medyo kaya pa, pero medyo may edad na. Pero dito po sa chapter 3, medyo talagang sobrang matanda na po talaga siya. Kaya malabo na po ang kanya mga mata. Pagdating po ng verse 3, ang sabi po, si Samuel ay natutulog naman sa sanctuaryo. Kasi po si Hannah, nung binigay po niya si Samuel, nakatira po si Samuel mismo sa church, sa sanctuaryo. Kaya po, kung papasin niyo po ang verse 3, sabi po dyan, kung saan naroon din ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay inabot pa sa panahon ni Moses. At ang itsura ng kaban ng tipan ay meron po yung mga tungkod ni Aaron, at etc. na kung saan literal na nandoon ang presensya ni Yahweh. Kung halimbawa ito ang kaban ng tipan, maaaring dyan lang nakahiga o merong kwarto po si Samuel. Sabi po dito, bago magmadaling araw at may sinti pa ang inawan sa sanctuaryo, ano sabi po ng verse 4? Siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel. Sabi ni Samuel, narito po ako, sagot niya. Pero akala ni Samuel, sabi ng verse 5, ano ginawa niya? Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Di nga niya alam na si Yahweh tumatawag. Sabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Madaling araw matulog ka na ulit. Nagbalik ka sa kanyang higaan. So pangalawang pagkakataon, ganoon ulit, naulit-ulit. Pero sabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. At sa pangatlong pagkakataon po, sa verse 7, ito pa yung sinasabi, bakit po hindi ma-recognize ni Samuel dahil hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh? Isipin ninyo, si Hannah, inalay po niya, binigay po niya si Samuel sa Panginoon, pero hindi pa talaga kilala ni Samuel si Yahweh. Hindi niya kilala. Pagdating ng verse 8 po, ang sabi, sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel. Medyo na-discern ni Eli na ang tumatawag kay Samuel ay si Yahweh. Dalawang bagay o isang bagay. Dahil alam ni Eli, ni punong paring Eli, na ang kaban ng tipan nandoon. At alam niya na ang literal na presensya ng Diyos nandoon. Kaya na-discern ni Eli na ang tumatawag kay Samuel ay si Yahweh. Pagdating ng verse 9, ang sabi nga ni Eli, kapag tinawag siya, sabi niya, makinig ka lang. Sabi po ng verse 9, mahiga kang muli at kapag narinig mong tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli nga ang nahiga si Samuel. Pagdating ng verse 10, ano po ang sinabi ng Tagalog? Hindi lang po siya nagsalita. Siya po ay, si Yahweh ay lumapit. Bakit? Andoon ang kaban ng tipan. Andoon ang literal na presensya ng Diyos. Kaya po malapit lang.
Samuel, Samuel! Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Verse 11, sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal. Akala ni, siguro kung ako yung babasa for the first time, akala ko blessing yung sasabihin. Pero ang sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal, Samuel, may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito ay mabibigla. Pagdating ng araw na yon, gagawin ko na lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni may atraso pala si Eli at yung dalawang anak. Nung kinausap niya yung inosente, nagsalita si Lord na may gagawin siya sa gumawa ng kasalanan. At yung pong sinabi ng verse 13, sabihin mo sa kanya na habang panahon, kung paparusahan ng kanyang sambahayan. Sapagkat hinayaan niya, anong rason? Dahil hinayaan ni Eli na ang kanyang mga anak ay lapastanganin ang pangalan ni Yahweh. Hindi ko nabanggit kanina na dalawang bagay kung bakit napuno si Yahweh. Una, dahil nga nagkaroon ng sexual relation ang mga anak ni Eli sa mga servant doon sa tolda ng tipanan. Pero dito nagalit si Lord. Meron silang sacrificial system na kung saan ang mga Israelita, sila po ay aalay, mag-aalay taunan ng mga hayop. Ang ginagawa po, ang sanctuary po merong naglalaga ng karne. Nilalaga po yun. Pero ang proper na ginagawa po batay sa instruction ni Yahweh, lalagain po yun at kapag lutong-luto na, magkakaroon ng ritual. At yung ritual na yun, doon po yun halos malapit doon sa tolda ng tipanan. At after nun, pwede na po silang lantakan yung pagkain. Pero dito po napuno si Yahweh. Hindi pa naluluto ng maayos ang mga karne at mga taba ng karne. Yung dalawa po, na si Pinehas at si Hofni may alagad, inutusan, kunin mo kung ano ang matusok ng tinidor mong malaki. So ngayon, dahil sila ay mga alagad lang ng dalawa, tinuhog, pero may naglalaga. Ang sabi ng naglalaga, uy, huwag muna. Isang kalapastanganan yan, huwag yung gawin yan. Pero anong sabi ng dalawang alagad? Nila Pinehas at ni Hofni? Pag hindi nyo binigay yan, opensahin namin kayo. Doon nagalit sila. Sa sexual relation, more on moral violation. Pagdating po doon sa literal, spiritual, nagalit na sila. Kaya nung galit ni Lord, umabot pa kay Samuel. Ano sabi niya? Habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan. Sapagkat, kinonsinte. Sorry for the word. Pwedeng ganon. Or sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. At ang pinakasama ng loob ni Yahweh, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Nagkasala ang mga anak niyang dalawa sa mga tao dahil nalaman niyo ng buong bayan. Pero higit sa lahat, nagalit si Yahweh dahil direkta na siya nilapastangan. Pagdating ng verse 14, mga kapatid, ito po yung medyo mabigat. Dahil dito, mayroong action si Lord. Isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ni sambahayan ni Eli. Meron po itong prophetic message na kung saan until now, yung mismong alay na pwedeng gawin ng mga Hudyo ay maaaring hindi talaga tanggapin. Bakit? Wala mo sinabi dyan isinusumpa kung hindi mo mapawi ang anumang handog ng sambahayan ni Eli. Wala namang ganun eh. Ang sinabi, mapapawi ng anumang handog, ibig sabihin general. Kaya pala, merong sa New Testament, merong isang nag-alay. At yun lang ang nagpawi ng galit niya. Amen? Amen. Pagdating ng verse 15, mga kapatid, natulog muli si Samuel. At kinaumagahay, binuksan ni Samuel ang pintuan. At natatapos siyang sabihin kay Eli ang lahat ng narinig niya kay Yahweh. 16, nagsabi po, pero tinawag siya ng punong pari, Samuel, anak, ano mo yun? Verse 17, huwag ka na maglihim. Ano ang sinabi sa ni Yahweh?
may malaking parusa kapag hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Tingnan niyo po ang verse 18. Kaya ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli, wala siyang inilihim dito. Ano pong ginawa ni Eli? Pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mangyari nawa ayon sa kanyang kalooban. Mabigat. Siya yung magulang, merong ginawang kalapastangan ng anak, pero walang magawa ang magulang. Tanggapin na lang. Sabi ng verse 19, dito na medyo nabago. Medyo mabigat kasi yung unang mga talata. Dito na nagkaroon ng medyo progress ng positive. Verse 19, ang sabi, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. From verse 1, hindi nangungusap si Yahweh dahil sa mga nangyari sa chapter 1 and chapter 2. Pagdating ng verse 19, sinamahan ni Yahweh si Samuel. Pagdating ng verse 20 po mga kapatid, dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta, hindi panig ang binanggit. Pagdating ng verse 21, patuloy na napansin niyo yung verse 1, hindi nangungusap, at yung last verse nangungusap. Merong meaning. At ang meaning, dahil sa ginawa ng mga naunang naglingkod, nagtampo si Lord. Nagtatampo pala si Lord, kapatid. Pero sa end of the story, pagdating ng verse 21, hindi titigil si Lord, gagamit siya ng iba. Ano sabi po? Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shiloh, sapagkat siya'y, ano yung nangungusap? Kay Samuel sa Shiloh. Dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Mga kapatid, sa lahat ng mga preaching, sa mga nagdaang mga preaching, ipinapakita ni Lord kung gaano siya kabuti, paano siya magligtas, pero dito, sa topic na ito, meron siyang gustong banggitin sa atin. Mga kapatid, si Lord ay makatwirang Diyos. Mabigat kung babasahin po ninyo ang verse 1. Kung marinig niyo po yung verse 1 at i-reflect niyo po ang sabi ng verse 1, hindi na nangungusap si Lord. Dumating ba sa buhay mo na kahit matagal ka na Kristiyano, piling mo talaga hindi nangungusap si Lord? O pag salitang mababaw, tagto yun. Wala. Tapos, sa kwento ko, walang matanggap na any vision yung si Eli at yung dalawang pari, kasi nga si Lord hindi siya mapokompromise. Tingnan po natin yung tatlong bagay, mga kapatid, na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Number 1, God's call to Samuel broke spiritual drought. Kung babasahin natin sa ESV, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. Ang mga pari kasi, hindi po talaga sila nakatoka para tanggapin yung mga vision. Mga prophet po talaga. Kung meron man, mas focus sila sa pagsiserve sa templo. Pero that time, hindi nga makapag-penetrate si Lord dahil yung mismong nasa loob, nagtatampo si Lord. Tingnan niyo po. Ang sabi po dyan, anong rason? Nasa chapter 2, verse 17. Ang sabi po, thus the sin of the young men, sino tinutukoy? Yung anak ni Eli. Thus the sin of the young men was very great in the sight of the Lord. For the men treated the offering the Lord with contempt. Ang offering sa atin, maraming klase. Sa kanila, literal na taba ng karne. Tapos, ang gusto ni Lord, huwag niyong pakialaman, lutuing maigi, ihain sa akin, pagkatapos kainin niyo, lantakan niyo. Ang nangyari, excited. Meron bang ganon? Niluluto mo, kukunin na. Ang gusto kasi sa Tagalog, ang gusto ng dalawa, hilaw.
Dahil gusto nilang ihawin. Sino dito mahilig sa ihaw? Gusto nilang ihawin, kaya ayaw nilang pakuluan talaga. Pero si Lord, salitang mababaw na bastos. Amen? Yan po ang rason. Pagdating po dyan, next po, ang inyong pong rason. Anong result? Nasa chapter 2 pa din. Verse 27 to 36. The Lord rejected Eli's household and He allowed spiritual drought and permitted no vision to be given to anyone. Damay-damay. Nawala ang vision. Bakit? Literal na nabastos si Lord, literal na nandoon ang presensya ng kabanatipan, pero literal na may kabastusan doon sa malapit sa area, may nagaganap na hindi tama. Ganun pala kabigat si Yahweh sa Old Testament times. Now, merong rason, merong resulta, pero si Lord, the divine intervention. May intervention, si Lord ay biglang pumasok sa kwento. Sa chapter 3, God saw the purity of the heart of Samuel. Therefore, He decided to reveal Himself again. Kaya pala hindi mali yung sinabi ni Jesus sa Beatitudes. Na sinabi niya, ang mga may malinis na puso ay makakakita sa Diyos. Pero yung mababaw na Tagalog na yon, ibig sabihin, mai-experience niya si Lord. Si Lord pala, may timingan din pala siya. Tinitingnan din talaga niya. At dito makikita po natin, ano po ang reflection sa point number 1, mga kapatid. God sometimes allows spiritual droughtness because people don't value His moral and spiritual standard that violates His righteousness. Sa buhay natin po, mga kapatid, hindi naman po tayo namumuhay sa Old Testament times dahil sinabi ng New Testament na tayo po ay nabubuhay sa biyaya ni Lord. Amen po ba? Pero bakit inaalaw ng Lord na ikaw mismo na mayroon ka ng relasyon kay Lord, minsan tagtuyot? Minsan parang walang nangyayari, Lord, walang vision. Pray naman ako ng pray. Wala talaga eh. Pero, baka naman ganito ang sitwasyon. Merong hindi tamang nangyayari. Maaaring hindi ikaw, tulad si Eli. Si Eli kasi, ang problema kay Eli, kinonsinti lang. Pero yung mga anak talaga ang direktang gumawa ng kasamaan. And I believe na sa mensahe po ng Lord ngayong umaga, maaaring ipinapahayag sa bawat isa sa atin, inaalaw ni Lord yung minsan parang ang dry ng spirituality natin. Na parang wala, pag nag-worship, lahat sila nakataas na ng kamay. Yung parang talagang todo bigay ka na, pero ikaw parang wala talaga. Maaaring hindi ikaw ang may kasalanan. Meron sa surrounding mo. Kasi ganun ang kwento eh. Ganun yung pattern eh. Si Eli hindi nakatanggap ng vision dahil meron palang ginagawa ang kanyang mga anak. That's why, bakit po? Dapat natin i-reflect po ito, mga kapatid. Dahil mayroong moral and spiritual standard si Lord. Amen po ba? Tayo, excited tayo sa blessing ni Lord. Excited tayo sa mga kamamamangha, yung pagliligtas ni Lord, yung biyaya ni Lord. Pero meron pala siyang moral and spiritual standard. Amen po ba? Kaya minsan po, nakakatakot po sa part namin mga pastor, nagpipreach po, ang hirap po tumayo. Kasi kahit kabisado namin ng outline, iniisip namin kung karapat-dapat po kami. Baka biglang po kaming matumba. Kasi ang hirap po talaga kung sa sariling kalakasan lang. Amen po ba? Pangalawang bagay po. God's call to Samuel declared punishment against wickedness of Eli's son. Maaari po ngayong mensahe ng Lord ay medyo nakakagulat. Ang ganda nung pakiramdam natin, pumunta tayo dito. Pero ito pong pangalawang punto ay pagpapakita na yung pagtawag ni Samuel ay meron palang gustong sabihin na kaparusahan si Lord sa mga nagkasala sa kanya. Ano po? Tingnan po natin. And I declare to him that I am about to punish his house forever. For the iniquity that he knew because his sons were, anong kasalanan po? Blasphemy.
Nagkasala sila sa mga servant doon sa Tordo ng Tipanan, hindi sila nagtigil, direkta po sila nag-blaspheme sa pangalan ni Yahweh. Dahil lang doon sa taba ng karne. Tayo wala naman tayong ganun eh. Wala tayong taba ng karne na inaalay. Pero maaari sa buhay natin, merong para kay Lord, dapat talaga para kay Lord yun. Kung nagkasala tayo sa kapwa natin, si Lord ang mamamagitan. Pero kung diretso tayo makasala kay Lord, kung wala pa si Jesus Christ, sino mamamagitan? Amen po ba? Therefore, I swear to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. Kaya never ever na ang offering bago dumating si Jesus Christ ay hindi talaga makapagpapawi ng kalooban ni Yahweh. Kasi po, si Eli ay galing po sa lahi ni Aaron. At si Aaron po, kapatid niya si Moses, at sila po ay meron po talagang lahi na kung saan pinili, mga Levita, para sila po ay manatili doon sa pwesto. Pero sabi ni Lord sa chapter 2, ang tatakwil sa akin ay itatakwil ko din. Ngunit ang magmamahal sa akin ay kakalingain ko. Wala na sa lahi, kapatid. Amen po ba? Tingnan po natin. Ang reflection po ng point number 2, those who blaspheme will not go unpunished directly in any way by the Lord. Mahirap po maglingkod kay Lord. Hindi po dahil doon sa kailangan po magsakripisyo lang sa oras, sa dami ng dapat mong ibuhos na talento. Ang isa sa pinakamahirap, hindi natin masisigurado kung walang biyaya ni Lord, baka ma-blaspheme natin si Lord. At dito nangyari, naakala nila dahil sila ay dugo, na po, sila po ay lahi, na dapat naglilingkod kay Lord, sila po ay hindi nila alam na po compromise na pala sila. And even si Eli, unknowingly, nakukonsinti niya pala ang kanyang mga anak. Pangatlo po, dito po medyo maganda na yung mensahe. God's call to Samuel brought revival in spirituality and morality. Ang pagkatawag ni Lord kay Samuel ay nakapagbibigay pala ng revival. Bakit? Kahit na mayroong hindrance, kahit na hindrance kapatid, hindi mahihinto ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pero ang idibig ni Lord ay yung spirituality and morality. Tingnan natin ang verse 17 and 18, the discipline. And Eli said, what was it that he told you? Do not hide from me. May God do so to you, and more also if you hide anything from me of all that he told you. Sabi niya, so Samuel told him everything and hid nothing from him, and he said, it is the Lord. Let him do what seems good to him. Sabi ni Eli, hindi ko mapigilan ng aking mga anak. Kaya kung ako damay, tatanggapin ko dahil kalooban ng Yahweh. Hindi niya mapigilan ang anak niya. Nasa tamang edad na eh. Kaso lang, yung mga anak niya, ganun ang ginagawa. Madali po ba mag-record kay Lord? Hindi po. Sa maraming aspekto. Kaya po, biyaya lang po ng Panginoong Hesus na tayo po ay nakapaglilingkod. Amen po ba? Biyaya lang po na nandito tayo. Biyaya lang po na nararanasan natin ang presensya ni Lord. At biyaya ni Lord na i-revive niya ang spirituality natin at ang morality natin. Dahil dati, bago po tayo makakilala kay Lord, bagsak ang morality natin. Bagsak ang spirituality natin. Sabi ng Ephesians, patay nga tayo, spirituality. Tingnan po natin, sabi po dyan, anong resulta ng disiplina? Tingnan nyo ba kung sa tingin nyo kung ito po ay negative or positive po ang resulta? Sabi po dyan, and all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. Ibig sabihin, after ng disiplina, may magandang mangyayari. Kaya ikaw at ako, lahat tayo, kung ididisiplina tayo ni Lord, kasusunod doon, may maganda ng mangyayari. Amen po ba? May disiplina.
Pero hindi matatapos doon na talagang pag tinapa, pag tayo dinisiplina, tapapak-tapakan pa tayo ni Lord. Hindi, may magandang mangyayari. Dahil po, ginamit ni Lord si Samuel para mangusap sa sambahayan ng Israel. Amen po ba? And the Lord appeared again at Shiloh, for the Lord revealed Himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Ang ganda po, no? Parang negative siya from chapter 1 to chapter 3, pero pagdating po ng mga huling verse, bigla na pong okay na ang lahat. Amen? Minsan, hindi naman natin sa umpisa maganda, lalo sa pagsunod kay Lord. Tama po ba? Sa umpisa, masarap na tanggapin tayo ni Lord. Tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Pero sa umpisa natin paglakad, daming disiplina. Parang ayaw ko na magsimba. Ang dami namang bawal. Ang daming disiplina, konting mali lang. Pero parte kasi yun, kapatid. Amen? Buti nga hindi tayo inabot ng panahon nila. Nang pati yung mga sambahayan ni Eli, damay. Alam niyo po sa Tagalog, pag binasa niyo chapter 2, pati po yung mga anak, magiging anak ni Hopni at ni Phinehas, may matitira pero mamamatay sa tabak. At ang dulo ng chapter 2, ang pinaka nakakaawa, yung lahi po ni Eli ay mamumulubi at magmamakaawa na kahit man lang maging tauhan ng pari sa panahon na darating ang mga hari tulad nila David. Kaya mga kapatid, sa tindi po ng standard na binigay ni Yahweh, may pinapakita ang Lord. Tingnan niyo po. God's desire is to establish His presence to anyone or everyone who genuinely love and serve Him. Hindi madamot si Lord. Tandaan mo, hindi madamot si Lord na ibigay niya o iparanas niya ang kanyang presensya. Yun nga lang, hindi talaga mawawala sa kanyang divine attributes yung kanya pong righteousness. Amen po ba? Hindi po talaga po pwede na sobrang grace ni Lord ay tatanggalin natin yung righteousness niya. Hindi po pwedeng maghiwalay. Amen po ba? At kung bakit nangungusap si Lord kay Samuel? Dahil ang pangalan niya, galing siya kay Yahweh. At dahil sa galing siya kay Yahweh, nangungusap talaga si Lord. Amen po ba? Mga kapatid, sino si Lord sa mensahe ngayong umaga? God's righteousness will never tolerate wickedness. Ang konteksto ng wickedness dito, para lang makasabay tayo. Ang konteksto ng wickedness dito ay more on moral at spiritual na ginawa ng dalawang anak. Napahiya yung buong kaparian sa buong lugar sa Shiloh dahil nalaman na may relationship pala yung dalawang anak sa mga servant. Pangalawa, direktang nilapastangan si Lord. Yun ang konteksto ng wickedness. Sa atin, maaaring meron pang dapat ayusin. Pero salamat kay Lord, dahil hindi tulad nung sasabihin na ikaw nagkasala ka, pati yung lahi mo, lahat ng mga magiging anak mo, ganito, ganyan. Walang ganun. Pinutol nga ni Lord. Amen po ba? Amen. Kaya, pwede po ba natin minsan palakpakan si Lord? Napakabigyan si Lord. Pangalawa po, God's righteousness always looks to those who are pure in heart, in serving Him. Kung meron po tayong desire na maglingkod kay Lord, ipaparanas po niya ang kanyang presensya sa inyo. No matter what, kung hindi kayo lahi ni Eli, hindi kayo lahi ni Vita, no matter what. Kasi si Eli mismo, na galing sa lahi ni Aaron, nilapastangan si Yahweh. At tayo, nabigyan tayo ng opportunity, nandito ka, para maglingkod ka rin sa Kanya. Amen po ba? Hindi niya pinagdamot ang kanyang presensya. Yun nga lang, merong tinatawag na ang Diyos ay makatwiran at banal. Amen po ba? Kaya ngayon, naiintindihan po natin na sa mensahe ngayong umaga, si Lord deserve siya sa mga bagay na dapat ibinibigay natin ng merong katwiran, merong kabanalan. Amen po ba? Sumunod po, mga kapatid. God's righteousness is proof that He should be treated by anyone with respect, love,
and obedience. Nawala ang respeto. Nawala rin ang pagmamahal doon sa kwento. At higit sa lahat, nawala ang pagsunod dahil sa taba ng karne. At dahil sa hindi makontrol na desire, nawala ang respeto, nawala ang pagmamahal at pagsunod kay Lord. Next po, tingnan po natin mga kapatid. Ano ang maaaring mensahe ni Lord na pwede kong i-apply sa buhay ko ngayong umaga? Mamuhay tayo ng may integridad habang naglilingkod. Alam niyo po bang ang hirap ayusin ang buhay mo? At ang buhay ko? Mahirap. So, totoo lang. Pero meron kasing namatay para sa iyo. Kinancel niya. Ngayon, dahil nabuo tayo paunti-unti, hindi naman buo agad tayo, dapat tulungan din natin ang sarili natin na meron tayong integridad sa paglilingkod. Yung dalawang anak, bonus na nga lang na sila ay naging pare dahil ang tatay nila pare. Pero hindi nila yung pinahalagahan. At sa buhay natin, namatay si Kristo, dinamay lang tayo sa biyaya ni Lord. Inugpong nga lang tayo eh. Diba? Sinabi, inugpong lang tayo. Tapos, hindi tayo mamuhay ng may integridad. Kaya po mahirap ang maglingkod, pero deserve si Lord na maglingkod ka ng may integridad. Amen po ba? Deserve po ba si Lord? Pag sinabi mo, gawin mo. Tutuhanin mo. Pero wag naman yung gagawin mo ito kasi meron kang gusto yung magmayabang o meron kang gusto gawin mo para kay Lord. Amen po ba? Pangalawa po. Ito po yun yung meaning po nung kanina. He chose us even though some of us are not noble. Alam niyo po ba yun, salitang noble? Hindi po tayo mataas na yung klase ng lahi na kilala. Pero tayo po ay pinili ni Lord. Amen po ba? Therefore, His calling is an act of His mercy toward us. Let us use this opportunity with a pure motive. Hindi naman tayo galing sa mga prominenteng mga pamilya eh. Maaaring meron dito, nagpapanggap lang ng kunwari, normal na tao. Pero hindi lahat. Tama po ba? So kung binigay sa atin yon, gamitin natin ng merong tunay at magandang motibo. Amen po ba? Kung gusto natin kumain, intayin. Kasi sabi po doon ng mga naglalaga, pwede niyong lantakan. Tapusin muna yung ritual. Sa paglilingkod natin, tapusin muna yung worship service. Tapusin muna yung mga discipleship sa taas. Tapusin muna yung mga dapat gawin. At kung anong gagawin mo para sa pamilya mo, okay kay Lord, basta hindi maka-violate sa moral at spiritual standard niya. Amen po ba? Hindi po ako nalit. Pero ito po ay isa encouragement and challenge sa atin. Next po, be sensitive to His voice and leading. Ano po? Maging sensitibo po tayo sa boses. Sinabi ng Hebrews na si Lord nangungusap sa mga propeta. Pero ngayon, sabi ng Hebrews chapter 1, nangungusap na siya sa pamamagitan ng kanyang anak. At yung anak niya, mayroong record sa New Testament, kailangan ng basahin. Kailangan nating maging sensitive, kapatid. Kung ano yung hindi tama, iwasan. Tama po ba? Habang naglilingkod kay Lord. Amen po ba? Yes. Bakit 3 beses po nang-usap si Lord ng Samuel? Meron po akong nakita sa mga theologian. Huwag niyo itong angkinin, pero akin lang, medyo nasala ako ng konti. Bakit 3 beses? Dahil yung 3 beses na yun, dapat yung para yung kay Eli, kay Hophni, at kay Pinehas. Hindi makapenetrate si Lord. Pero kay Samuel nakapenetrate siya. Bakit? Meron siyang pure na motibo. Sa ating mga kapatid, kapag sinabi ni Lord, boys, yung mensahe yan. Ngayon, naririnig po ngayon. Baka sinasabi ni Lord sa iyo ngayon, sa iyo yan. Ikaw yan. Pero hindi kami napatamaan ni Pastor Charlie, pero para sa iyo yan. Amen po ba? Kaya sinabi ng Hebrews, kapag ka nangungusap si Lord, wag daw patigasin ang ating mga sa panahon ni Moses yun. And after ni Moses, may nangyari pa, patigasan ng ulo nila ng mga pare. Ibig sabihin, matagal ng issue yan. Pero sinasabi ni Lord, pag nangusap si Lord sa iyo ngayon, makinig ka, tanggapin mo.
Pagkatapos ng disiplina, may magandang mangyayari. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. At pangatlo mo, meaning nun, because us not only to serve Him, but to carefully listen to His will. Hindi lang para sumunod. Dapat, habang sumusunod ka, alam mo at nakikinig ka sa Kanya. O pwede naman mag-church ka. Pwede ka naman mag-ministry. Hanggat kaya mo. Basta, nagawa mo na yung dapat mong gawin. Pero responsibilidad natin na dapat nakikinig talaga tayo sa Kanya. Halimbawa na lang, merong spiritual giftings. Ang dami. Tatlong ano yan klaseng book yan sa New Testament. Ang daming gifts. Pero kinuha mo lahat. Kasi gusto mo, active ka talaga. Pero makinig ka din. Makinig ka din kung saan ka nilalagay ni Lord. Amen po ba? Doon ka magiging epektibo. Amen. Amen po ba? Wala nang salita. He called us not only to serve Him, but to carefully listen to His will and leading, especially to those who have greater role and responsibility in the ministry. Sa mga nabigyan ng oportunidad, tayo po mga kapatid, ay makinig sa will ni Lord. Amen? Kahit po ako, ganoon din naman po ako. Naglilingkod ako, pero hindi po ako ganoon perfectong sumusunod. Paalala rin po sa akin. At sa ating lahat. Sa huli po, serve Him. Ito yung pinaka-tema ng mensahe. Serve Him with holiness and obedience. May purpose. Bakit ka nandito? At bakit ka nagpapatuloy? Kasi pag hindi ka nagpatuloy, hindi ka matitrain sa holiness at sa obedience. May purpose kung bakit ka nandito. Kasi kung nakakilala ka kay Lord, tapos hindi ka na magpatuloy, paano ka matrain sa holiness? Paano ka matrain sa obedience? If you know that God called you, serve Him with gladness. And don't waste your time in a compromised life. Spend your entire life like Samuel with Him with reverence and obedience. Naalala niyo po yung karakter ni Samuel nung tumanda na siya? Binastos din siya ni King Saul eh. Alam niyo po yun? Ano sabi ni Samuel? Pinagmumunahan ko yung trabaho ng propeta eh. Di ba naalala niyo? Yes. Binastos siya eh. Sabi niya, yung trabaho ko, sabi niya kay King Saul, binastos mo. Ako yung dapat dyan. Tapos, nauna ka. Ano sabi ni Samuel? Ibibigay ko kay ganito, ganyan. Kasi nga, pumasok sa isip ni Lord na kapag yun ang pwesto mo, doon ka talaga. Amen po ba? At ganoon ang kanyang ginawa ni Samuel. Mga kapatid, sa pagtatapos po natin, maaari po na ito po ay isang paalala sa atin at encouragement sa bawat isa na ang Diyos na ine-expect mong pagpalain ka ay nag-e-expect din sa'yo na mabuhay ka ng may integridad. Baka naman sinasabi mong hingi ka ng hingi dahil gusto mong ma-inlove kay Lord. Yes, bibigyan ni Lord. Pero meron siyang hinahanap. Yung katulad ni Samuel. Alam niyo ba si Samuel, hindi siya ginupitan? Pero sa atin, hindi ito pwede yun. Lalo sa mga lalaki. Magiging rahista tayo. Pero hindi po yun. Si Samuel po, hindi po siya, tawag ito, ginupitan. Kasi sa kanilang pong meron pong spiritual yun. Emphasis na ano po siya, pure. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, dapat manatili po tayo na maglingkod na meron ding paggalang. Merong katwiran, ginagawa natin, higit sa lahat po, merong pagsunod kay Lord. Amen po ba? Amen. Gusto mo ng blessing? Lahat tayo, gusto natin ng blessing. Gusto natin ng tagumpay at success. Sa totoo lang po, kahit anong preparation natin, si Lord ang nagbibigay ng victory. Lahat ng tagumpay na hinihiling mo sa buhay, si Lord ang nagbibigay niya. Kahit anong preparasyon mo, pag hindi si Lord nagbigay niya, hindi niya ibibigay yan. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, ang mensahe po natin, i-close natin, ito po ang sinasabi niya, Samuel encountered the God of righteousness. Misa po tayo po tumayo, tayo po ay magpasalamat kay Lord. Meron po tayo ginamit kanina na ang mensahe po ay ang kanyang kaharian, this kingdom. Salamat po Panginoong Diyos. Hallelujah.
Sige, Panginoon. Salamat po. Mga kapatid, gawin po nating panalangin ang ating pumahawin dito pagsamba ngayong umaga. Jesus.
Lubusan po namin ginagalang ang iyong presensya, Panginoon. Karapat-dapat po kayong igalang, karapat-dapat po kayong purihin ayon po sa inyong kalooban. Salamat po dahil sa umaga nito, minsan pa po sa buhay ni Samuel, napaalalahanan po kami na kami po ay mabuhay ng may pagsunod, na may integridad, at higit sa lahat may pagmamahal sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Uminsan pa po, Panginoon, kami po ay namuhay na hindi po ayon sa iyong kalooban. At nandito po kami, hindi po kami, Panginoon, hihinto dahil nananampalataya kami na kayo po ay nabubusap sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, bawat isa sa amin, naniniwala kami na bubusap po kayo. At Lord, pinapahintulutan po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay na kayo po ang manguna sa aming buhay, Lord. Patuloy, Lord, na tulungan mo kami na mabuhay ng may paggalang, ng may kabanalan, habang ini-enjoy namin ang paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po sa iyo namin, Lord, ibinibigay ang mainam at pinakamataas